Nagluto ako ng sigarilyas, yung 100 pinagkasya ko. At heto nga at nakagawa ako ng ulam na pwede sa 4 na tao. Pasado alas 5:30 na ako nagising at tinabad na ako pumunta sa palengke, kaya bumili na lang ako dito sa malapit sa amin. Bumili ako ng sigarilyas na halagang 10 piso. Medyo mura ngayon ang kilo ng sigarilyas kaya nakabili ako ng halagang 10 piso. Naubos na yung stocks kong bawang sa bahay kaya bumili na rin ako ng 1 pirasong buo. 9 pesos nga lang pala yung bili ko sa bawang at kumuha na rin ako ng 2 pirasong siling pansigang 5 piso. At saka luya na 5 piso. Dili sana yung pansasahog kaya lang wala akong makitang medyo maliliit, puro malalaki. Kaya karne na lang ng baboy yung binili ko na halagang 50 pesos. Hindi ko na pinachap-chap, pag uwi ko ako na lang yung gumawa para makuha ko yung laki na gusto ko. Fast forward, pagdating sa bahay na-ready ko na yung mga gagamitin ko sa pagluto tulad ng sigarilyas. Hiniwa ko lang yan sa katamtaman laki at bumili na nga rin pala ako ng kakanggata na halagang 20 pesos. Isinalang ko na yung kawali at pakukuluan ko na muna yung karne ng baboy sa konting tubig. Palalambutin lang natin yan hanggang sa lumabas na yung sarili niyang mantika. Nilagyan ko na rin ng kaunting asin para magkaroon ng lasa yung karne. Bata lang yung nabili kong karne ng baboy kaya madali lang itong palambutin. Matagal kasi magpalambot kapag matanda na yung nabili. Habang nanonood ka baka pwedeng paki-like and share para madami naman yung makapanood. At nang medyo lumabas na yung mantika, inilagay ko na lang sa tabi at hindi ko na hinango. Naglagay pa rin ako ng kaunting mantika na ilagay ko na rin pati yung luya. Siguradong nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Nilagay ko na rin yung sibuyas at bawang. Continuous lang ako sa paghalo hanggang sa maging translucent na. Yung sibuyas at bawang tsaka ko naman inihalo yung karne. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video at hindi ka pa nakapalo, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod. After ko maisangkotsa yung gulay naman yung sinunod ko. Isasangkotsa ko lang ito ng ilang minuto. Masarap kasi kapag naigisa ng mabuti yung gulay. Ganyan ang ginagawa ko kapag nagluluto ako ng gulay na dapat igisa. Medyo malaki pa nga yung hiwa ng gulay at kung marami naman kayo sa bahay, pwede na lang liitan yan. Naglagay din pala ako dyan ng kaunting fish sauce para magkaroon ng lasa yung gulay. Kung bago ka lang sa page ko, welcome nga po pala sa inyo at sa mga viewers. At baka pwedeng maglambing sa inyo, paki-like and share na rin po. Nilagyan ko na rin ng powder na paminta. Masarap kasing kainin yung gulay kapag naigisa ng matagal. Continuous lang ako sa paghalo para mag-mix lahat yung mga inilagay ko. After ko maigisa, naglagay na rin ako ng tubig. Tinansya ko na lang yung daming inilagay ko. At saka ko naman tinakpan para mabilis lumambot yung karne at gulay. At nakaunti na lang yung tubig, inilagay ko na yung kakanggata. Hindi ko na muna haluin yan at hayaan ko lang kumulo hanggang sa humupa. Kalahati lang yung nilagay kong Knorr cubes para hindi masyadong maalat. Kaunti lang naman kasi yung niluluto ko. Inayos ko lang na kaunti yung gulay at hinayaan ko ng kumulo hanggang sa magmantika na yung gata. At nang kumulo na, naglagay naman ako ng kaunting asin. Sakto naman nung pagtikim ko na ilagay ko na rin pati yung siling pansigang. Medyo madami pa yung gata kaya pinainin ko pa yan ng ilang minuto. After a few minutes, eto na nga at totoo na yung ating sigarilyas. At dito na tayo sa exciting part mga lods, mga tamo.